Mika, I have a good news. Tura ni Sherry ng tawagan ng kaibigan at hindi may kubli ang galak sa boses. Ano naman yan? Mika, sin Edward at Rosana, wala na. I mean is yung kasal na nangyari, it's a fake. Tumaas ang kilay ni Mika. Sino naman nagsabi sa'yo, Sherry? Somebody told me, at ito pa, wala na si Rosana sa bahay ni Edward, pero na akong chance mapalapit muli sa kanya, Mika. This is great. Sumasang-ayon pa rin ang tadhana sa akin? Asa ka pa? Bulong ni Mika. What did you say, Mika? Wala. Kung ano bang nais mong gawin, Sherry, out na ako dyan, okay? Okay, bye. Wish me luck, Mika. Well, good luck. Bye. Parang napipilitang wika ni Mika. Naiinip na si Edward kakahintay sa resulta ng pinagagawa. Tinawagan ng investigators na hinire niya pero wala pa rin masabi to kaya pinatigal niya ng paghahanap kay Rosana at siya na lang ang maghahanap dito. Lumipas ang isang buwan, naging maayos ang pagtatrabaho ni Rosana sa restaurant. Pinipilit niyang kalimutan na may isang Edward Trinidad na dumating sa buhay niya na kanyang minahal at saglit nilang pagsasama. Pero minsan paulit-ulit pumapasok sa isip ang masayang ginawa nila. Habang nasa opisina si Edward, nakaupo lamang nakatitig sa kisame. He missed her proxy bride so much. Habang tumatagal na hindi niya nakikita ito, naroon ang pananabik sa kanyang puso na makita ito. Wala na siyang ibang problema, ang ina, okay na ito. Si Rosana na lamang ang kulang para masabing happy na siya. Saan ba kita hahanapin, Rosana? Oh God, tell me where I'm going to start to find her. I want my wife to be back into my arms. Nasa ganon siyang pag-iisip nang tumunog ang mobile na nasa ibabaw ng lamesa. Sino naman kaya ito? Hindi na tiningnan ko sinong tumatawag basta sinagot na ito. Hello, who's this? Hello Edward, how are you? Kumunot agad ang noo niya nang mabosesan to. What do you want? Walang ganang tanong niya. Edward naman, parang wala tayong pinagsamahan ah. Sana nga wala eh. Tell me now kung ano ang nais mong sabihin. I am busy. Pwede ba tayong magkita, Edward? For what? Please, Edward. Sumamo niya. Gaya nga ng sabi nito, may pinagsamahan naman sila. Okay, fine. Saan tayo magkikita? Thank you, Edward. Sinabi naman ni Sherry ko saan sila magkikita na restaurant. Okay, I'll be there before 7 p.m. Tura niya. Thank you again, Edward. Hihintayin kita doon. Bye. Bye. Edward took a deep breath. Tama bang pa siya niya makipagkita sa dating fiancé? Pagka-off na Sherry sa cellphone, abot ang kanyang ngiti. This is it. Ito na ang umpisa. Soon you will be mine again, Edward. Kumpiyansang sabi nito. Dahil sa sayang nararamdaman, tinawagan niya ang kaibigan si Mika. Hello, Sherry, bakit? Walang kaamor-amor na sagot niya. Grabe ka naman, Mika. Bakit yan kaagad ang bungad mo sa akin na? Kaya nga, bakit ka napatawag? Well, I'm so happy kasi. That's good. So anong connection ko kung masaya ka? Mika ha, parang di na kaibigan ang turing mo sa akin. Well, I understand naman kung bakit. Kaya ako tumawag sa'yo kasi magkikita kami ni Edward mamaya at magdi-dinner kami. Excited niyang balita. Talagang may plano kang bumalik sa kanya ha? Absolutely yes, Mika. Okay, is that what you want to go for it, Sherry? Sana matanggap ka niyang muli. Gagawin ko lahat, Mika, para maibalik ang dating pag-ibig niya sa akin. Well, ano pa nga bang masasabi ko kundi good luck. I hope that he will be back for you. Thank you, Mika. Bye. I call you again kung anong mangyayari sa dinner namin ngayong gabi. Ikaw ang bahala. Bye. Bye, Mika. Pagkababa niya sa kanyang mobile, napangiti-ngiti sa Sherry. Yes, I will do everything para bumalik ka sa akin. Kailangan ko ng maganda para mamaya. Gusto kong makita mo ko gaya ng dati. A beautiful and sexy, sophisticated. I know na yan ang gusto mo sa mga babae, Edward. Pagsapit ng gabi, 6:00 pa lang, nakahanda na si Sherry para sa dinner nila ni Edward. Nagpaikot-ikot muna to sa salamin. Perfect. Sigurado ko, Edward. Don't resist my beauty tonight. Nang satisfied na siya sa kanyang itsura, pinasya nang umalis. Rosana, sabi ni Sir ikaw na lamang mag-serve sa isang VIP room. Sige, ako nang bahala. Tinungo na ni Rosana ang VIP room para tingnan kung okay na bang lahat. 6:30 p.m. nasa lobby ng restaurant si Sherry. Kinuha ang mobile at tinawagan si Edward. Napatingin naman si Edward sa mobile na tumunog. Bakit ba tawag ng tawag ang babaeng to? Hello? Edward, where are you? I'm here now at the restaurant.
Napatingin si Edward sa relo niya. Di ba ang sabi ko 7 p.m.? Ang aga pa. Malapit nang mag-7, Edward. Excited lang ako na makita ka. Okay, I'll be there in 30 minutes. May tatapusin pa akong papeles. Ganon siya mula nang di niya makita si Rosana kinagabihan sa opisina niya. Okay, hintayin na lang kita sa loob ng restaurant, Edward. Okay, bye. Pagkatapos niyang makausap ang binata, kagad nang pumasok sa loob ng restaurant si Sherry. Good evening, ma'am. Bati ng mga waitress sa kanya. Umiti naman siya. Excuse me, ma'am, do you have reservations? Yes, I'm Sherry Angeles. Tiningnan na isang waiter ang pangalan niya sa reservation book. Emma, table 7. Pakiguide na lang si ma'am. Ma'am, this way please. Sumunod naman si Sherry dito. Nang makaupo na siya, kaagad nagtanong ang waitress sa kanya. Your order, ma'am? Nairita si Sherry sa tanong nito. What do you think? I'm alone to eat? Later, may kasama ko. Parating na siya. Mataray niyang wika. Sorry, ma'am. Paumanhin ito at umalis muna ito. Oh, Emma, bakit kanya na mukha mo nakasimangot? Kasi naman, Rosana, yung isang customer ang taray. Naku, sarap buhusan ng sabaw na mainit-init eh. Nanggigigil to. Bakit? Ano bang ginawa mo? Nagtanong lang ako kung anong order niya. Ayun, nagtaray na may kadate siyang hinihintay. Hayaan mo na, mag-smile ka na lang. Ano pa nga ba? Oh, tapos na bang kumain yung mga nasa VIP room, Rosana? Oo, mga foreigners. Maiwan muna kita, Emma ha. Magbanyo lang ako. Medyo masamang timplada na sikmura ko eh. Namumula ka nga. May sakit ka ba, Rosana? Wala naman. Sige, maiwan na kita. Babaliktad ng sikmura ko eh. Sige. Dahil wala pa si Edward, muling tinawagan to ni Sherry. Napatingin si Edward sa mobile niyang nasa upuan ng kotse nang tuminog ito. Alam niya na kung sinong tumatawag. Bakit ba hindi makapaghintay ang babaeng to? I'm here now sa car park. In a few minutes, nariyan na ako. Diretsong sagot niya. Okay, table 7, Edward. Okay. Inoff niya ng phone at napailing siya. Pagkapasok naman ni Rosana sa toilet, kagad siyang dumiretso sa toilet bowl dahil sukang-suka na siya. Baka mapait ang lumabas sa bibig ko. Wala naman akong kinaing mapait Baka nangangasim na naman na sikmura ko. Good evening, sir. Bati ng mga waitress kay Edward pag pumasok siya sa loob ng restaurant. Good evening, two ladies. May ngiting bati rin niya. Sir, may kasama ka na sa loob? Yes, ang sabi niya nasa table 7 siya. Okay, sir, this way po. Thank you. Na makita naman ni Sherry ang binata, ngumitito ng ubod tamis. Hi, Edward. Nice to see you again. Hi. Tipid na tagon niya. Pagkaupo nila, let's order now. Gutom na rin ako. Tura ni Edward. Okay, waiter. Tawag ni Sherry. Emma, mag-order na sila. Puntahan mo na. Oo, ang gwapo ng lalaki, no? Hoy, iba na naman niyang nakikita ng mata mo. Aba, syempre, good looking eh. May ngiting sagot nito. Ilag ka lang, Emma. Baka masabulutan ka ng kasama niyang babae. Aha. Sagot nito at nilapitan ng dalawa. Pagkatapos mag-order, palingon-lingon si Edward sa paligid. Parang ayaw niyang tignan ng kaharap. Edward, let's talk. Later na lang. Kumain muna tayo. Okay, kung yan ang gusto mo. Oh, Rosana, okay ka lang ba? Tanong ni Emma nang bumalik na siya sa counter area. Ewan ko, biglang sumama yung pakiramdam ko eh. Umuwi ka na kaya? Hindi, kaya ko pa naman. Wala to at saka kailangan ko magtrabaho, kababalik ko pa lang. Ikaw ang bahala. Sabihan mo ko kung di mo na kaya. Oo, salamat Emma. Napalingon si Edward sa may counter, tamang tumalikod na si Rosana. Napakunot ng noo si Edward dahil parang pamilyar sa kanya ang tindig ng babaeng nasa counter. Napansin naman ito ni Sherry. Edward, why? Huh? Nothing. Tugon niya pero napatingin din si Sherry sa may counter. Emma, pinatatawag ka ni sir. Wika ng kasama nilang waiter. Ha? Bakit daw? Meron akong gagawin. Magsaserve pa ako. Ewan ko, puntahan mo na. Alam mo naman si sir ayaw niyang naghihintay siya. Baka na-miss ka niya, Emma. Biro ni Rosana. Che, hindi ko type yung kalbo na yun, no? Kahit mayaman pa siya. Nagtawanan ng mga kasama niyang waiter dahil sa sinabi nito. Hoy, Emma. May magsumbong sa sinabi mo, lagot ka kay sir. Di magsumbong sila, anong pakialam ko? I am not scared. Nox, napa-English tayo nang wala sa oras Kahit konti naman, meron din akong alam, Rosana. Ganyan tayo mga Pinoy. Kahit di nagtapos ng pag-aaral, we can speak little bit of English, you know? Agree ako sa'yo, Emma. Sagot naman niya.
Oy, Rosana, total wala ka naman ng gagawin, di ba? Saluhan mo muna ako sa table 7, oh. Papalitan din kita, puntahan ko lang si sir. Sasabihin ko rin kay Ma'am Sheila na ikaw mag-serve. Pakiusap nito. Sige, walang problema, Emma. Ako na. Rosana, table 7, ang order nila ready na. Ani ng supervisor. Tumango siya at umikot patungong cooking area. Wala pang order natin. I'll go to the comfort room muna. Paalam ni Edward sa dalaga. Okay. Kagad naman tumayo si Edward at dali-dali niyang tinungo ang comfort room. Inihahanda naman ni Rosana ang mga pagkain sa table 7. Nilalagay na sa trolley. Okay na ba lahat to? Tanong niya. Oo, okay na yan, Rosana. Sagot naman na nasa kusina. Kaagad namang dinala ni Rosana ang pagkain sa nag-order. Ang tagal naman ng order natin. Tura ni Sherry nang nakabalik na si Edward galing sa washroom. Just wait, marami kasing customers eh. Sagot niya habang may tinitingnan sa mobile. Habang papalapit naman si Rosana sa table 7, bigla siyang nakaramdam ng kaba. Bakit ganito? Ang kabog ng puso ko. Kanina hindi naman na. Tura niya sa sarili. Nakatingin si Rosana sa dinadaanan niya. Baka kasi masagi ang mga taong nasa ibang lamesa. Pagdating niya sa table 7, "This is your order, ma'am, sir," aniya. Kaya naman napatingin ang dalawa sa kanya, sabay bigkas ng pangalan niya. Rosana. Hindi naman malaman ni Rosana kung ano ang gagawin. Palipat-lipat siya ng tingin sa dalawa. Nagkabalikan na nga ba sila? Tura niya sa sarili. Dahil sa naisip, ramdam niyang pinipiga ang kanyang puso at pakiramdam niya tuloy parang nahihilo siya. Pwede ba, iserve mo muna ang pagkain namin? Wika naman ni Sherry. Nataranta tuloy siya sa biglaang pagsasalita nito. Nangawakan niya ang platong may steak para kay Sherry, laiangat pa lamang niya gumalaw ito dahil nanginginig ang kamay. Rosana, ako na magsaserve sa kanina. Wika ni Emma nakadarating lamang sabay kuha sa platong hawak nito. Salamat, aniya. Sige na. Sabi ko naman kasi sa'yo umuwi ka na. Hayan noon namumula ka. Nakatingin lang naman si Edward sa dalaga. Hindi niya rin alam kung ano ba ang gagawin ngayon. Nakita na si Rosana. Nablangkong isip pati yata ang boses ay nawala. Nakatingin din si Sherry kay Edward. Tinitingnan ko anong direksyon nito pagkakita kay Rosana. Sige Emma, maiwan na kita? Pakiramdam niya tila nang hihina siya. Hahakbang pa lamang siya na makaramdam siya ng pagkahilo at biglang dumilim ang paningin. Emma, tawag niya sa kasama. Bakit Rosana? Dahil nakatalikod siya dito. Napatingin din si Edward sa dalaga. Kitang-kita niya ang pagpikit ng mata ni Rosana at ang pagbagsak na ito. Rosana! Sigaw ni Emma pagkaharap niya dito. Rosana! Sabi rin ni Edward sabay tayo na sinalo niya ang dalagang babagsak na sana. Kaagad binuhat ni Edward si Rosana at dali-dali siyang lumabas ng restaurant. Medyo nagkakagulo ang mga customers sa nangyari pero pinakalma sila ng manager. Damn! Mura naman ni Sherry. Habang nakatingin kay Edward, papalabas na ng restaurant. Sumakay siya ng elevator papunta sa car park kung nasaan ang kotse niya. Pagdating niya, sinalubong siya ng mga security guard. Take my car key in my pants. Utos niya sa gwardya. Hindi naman nag-alinlangan na kinuha nito ang susi sa bulsa ni Edward. Open my car. Utos niyang muli. Nang mabuksan na, kagad nang sinakay ang dalaga at sumakay na rin siya at pinaharurot ang kotse. Sa pinakamalapit niyang ospital dinala ang dalaga. Kagad namang inisikaso ng mga nurse ito. Hindi mapakali si Edward habang naghihintay siya sa labas ng silid. What happened to her? Bakit siya nawalan ng malay? Nang lumabas ang doktor sa muri kay Rosana, tinawag siya nito. Asawa ka ba ng pasyente? Tanong ito. Hindi agad nakasagot si Edward dahil hindi niya alam kung oo o hindi ang sagot. It's okay, kasama ka ba niya? Tanong na lang ng doktor. Yes, doc, kamusta na siya? She's fine, nagkamali na siya. Came inside and tell you something. Kagad pumasok si Edward sa loob. Napatingin si Rosana sa binata. Sit down, Mr. Edward Trinidad, right? Yes, doc. I want you to know that Mrs. Luna is pregnant. 1 month mahigit na ito. Kung di ka ang asawa niya, tell his husband na masera ng pagbubuntis ng kanyang misis. Dahil sa nalaman, tila gusto nang sumigaw ni Edward na mga sandaling iyon sa galak at kasiyahang nadarama niya. I will take care of her, doc. Tugon niya na ikinakunot na noon ng doktor. Wala naman kaimik-imik si Rosana. Nakikinig lamang siya sa dalawa.
Okay, take her now, Mr. Trinidad, at bilhin mo na lahat ng nasa reseta. Tumango at ngumiti si Edward dito. Tara na, Rosana. Inalalayan niya itong tumayo. Kaya ko. Pagtutol ni Rosana sa paghawak sa kanya nito. Pero di pinakinggan ni Edward ang sinabi nito at inalalayan pa rin. Damang-dama ni Rosana ang init ng katawan ni Edward sa pagkakadikit ng mga katawan nila. Di siya binitawan ni Edward hanggang sa kotse nito, pati pagsakay niya para siyang prinsesa kung ituring nito. Nang ikabit ang seatbelt niya, muntik siyang mapasinghap, kaya napapikit siya dahil kay lapit ng binata sa kanya, lalo na ang mukha nito. Napatitig si Edward sa mukha ni Rosana. Naparanok dahil gustong-gusto niyang halikan ang labi nito pero nagpigil siya ng sarili. Not yet time para dito. Di ba mahigpit? Wika niya. Umiling si Rosana. Kagad niyang nilayo ang katawan sa dalaga at baka hindi siya makapagpigil ay mahalikan niya ito. Habang nagmamaneho sila, wala silang imikang dalawa. Kahit magtanong kung saan ang bahay nito, hindi niya magawa. Napapikit si Rosana dahil medyo nahihilo siya sa ginawa niya at tuluyan na nga siyang nakatulog. Marahil na rin dala ng pagod sa trabaho. Dahil hindi alam ni Edward kung saan nakatira si Rosana, kaya't sa bahay na siya dinala nito. Gustong nang gisingin ni Edward si Rosana pagdating nila sa bahay, pero ipinasya na lamang niya na buhatin na ito. Ambo, tingnan mo nga si sir na yan, dumating. Samahan mo ako, Nena? O sige, tara na. Pagdating ng mag-asawa sa garahe, kaagad silang nilapitan ng amo nila. Sir, kailangan mo ng tulong? Ani Mang Ambo. Pakibos na lang ng pinto ng bahay, Mang Ambo. Napatingin na lamang si Manang Nena sa tila ba ibig niyang sabihin ni Rosana. Tubango naman si Edward dito at dahan-dahan siyang naglakad para hindi magising ang dalaga. Pagpasok niya sa loob ng bahay ay nagbiling na siya sa mag-asawa. Matulog na kayo, Mang Ambo, Manang Nena? Tila anas na wika niya at para bang ayaw niyang maistorbo ang dalaga sa pagtulog nito. Sige sir, pero kung may kailangan ka, tawagin mo lamang kami. Tumango naman si Edward at umalis na ang mag-asawa. Nasa kalagitnaan ng handaan si Edward nang maramdaman ni Rosana na tila lumulutang siya. Kaya naman nagising ang diwa nila pagmulat ng mata. Ha? Edward, ibaba mo ko. Nang maramdaman niyang buhat-buhat siya nito. Huwag kang malikot at magprotesta at baka pareho tayong mahulog dito. Seryosong sagot nito. Di naman na umimik si Rosana. Pagdating nila sa itaas, nagsalita ng muli si Rosana. Ngayon po pwede ba, ibaba mo na ako? Kaya ko namang maglakad ah. Ibinaba naman na ni Edward ito dahil nakaramdam na rin siya ng pangangalay ng braso. Ang bigat mo pala. Inunat-unat niya ang braso. Bakit? Sinabi ko bang buhatin mo ko? Medyo mataray naturan ni Rosana. Di naman ako nagrereklamo ah. Sinabi ko lang mabigat ka pala. Pwede ba wag kang magsungit? Ayokong maging masungit ang baby natin pagkalabas niya. Dahil sa sinabi ni Edward, nun lamang napagtanto ni Rosana na buntis pala siya. Uuwi na ako. No, stay here muna. Take a rest. Hindi pwede, hanapin ako ng tatay ko. Sinabi ko bang hindi ka uuwi? I said magpahinga ka muna. I know, pagod ka. Mamaya iyahatid kita sa inyo. Wag na, kaya ko naman eh. Pilit pa rin niya. Pwede ba, Rosana, makinig ka naman sa akin? Rest for a while, okay? May pagkairita na turan niya. Di naman nakaimik muli si Rosana. Come inside para makapagpahinga ka na. Yaya ni Edward, sabay bukas ng pinto ng silid niya. Inintay naman niya na pumasok ito. At tubiling pumasok naman si Rosana pero nang tingnan niya ang binata nakakunot ang noon nito kaya kagad na siyang pumasok sa loob. Sa panandaliang pagsasama nila dati, kilala niya na dating mainis. Nagugutom ka ba? Tanong niya sa dalaga. Di naman. Okay, sabihin mo sa akin kung may gusto kang kainin and I will get it for you. Gusto namang kiligin ni Rosana sa sinabi nito pero pinigil niyang sarili. Mahiga ka na. Tumalima naman kaagad siya. Parang kahiga, kinuha ni Edward ang kumot at kinumutan siya. Napapikit naman si Rosana. Ang sweet pala ng lokong to. Pero alam ko kung bakit. Dahil sa baby? May lungkot na aniya sa sarili. Titig na titig naman si Edward sa dalaga. Napangiti siyang bigla. Edward, pagkakataon mo na to. Tell her kung anong nararamdaman mo sa kanya. Ani ng isip niya. Nararamdaman naman ni Rosana na tila may nakatingin sa kanya. Kaya napamulat siya.
Napabaling naman ang tingin ni Edward sa ibang direksyon nang makita niyang nagmulat ito. Huwag kang duwag, Edward. Okay, I will tell her. Just give me a moment. May kaba siyang nadarama. Uuwi na ako. Di ako mapakali eh. Baka ka nag-aalala na sila sa bahay. Sabay bangon na niya. Naalarma naman bigla si Edward. Huminga muna siya ng malalim bago nagsalita. Rosanna, let's talk. Para saan? May kabang sagot niya na napatayo na siya. Di alam ni Edward kung saan siya mag-uumpisa. Hug her so tight, Edward, at sabihin mong mahal na mahal mo siya. Biglang naalala niya ang sinabi ni Yesa. Kaya naman walang sabi-sabi na niyakap niya ang dalaga at nagulat naman si Rosanna sa ginawa nito. Edward, bakit? Hindi na sumagot ito pero ramdam niya ang ibig sabihin ng yakap nito. Napapikit siya at ninanamnam ang init ng yakap ng binata sa kanya. May kayakap sila na ilang minuto ang kumalas ang binata sa pagkakayakap sa kanya at naroon ang panghihinayang na nararamdaman ni Rosanna. Napasinghap si Rosanna nang hawakan ni Edward ang pisngi. Dama niya ang init ng palad nito. Rosanna, look at me. Utos nito. Mulat kaagad ito. Diretso sa mata ni Edward ang tingin. Nagkatitigan sila ng kanilang mata ay nag-uusap ng ilang sandali. I miss you so much, Rosanna. Namutawi sa labi ni Edward. Lumarawan pa sa mukha ni Rosanna ang gulat sa narinig, pero sa kanyang puso tuwang-tuwa. Nagbibiro ka, hindi ba? I am not. I miss you so badly. Nung umalis ka dito sa bahay, naramdaman ko, kulang na ang buhay ko. Seryosong aniya. Hindi naman mahalagang I miss you na yon kung walang halong pagmamahal dito. Mamimiss ba kita kung wala kita dito? Turo niya sa tapat ng puso niya. Bakit hindi mo masabi kung anong meron ako dito? Turo din niya sa tapat ng puso ni Edward. Matagal na kitang manahal, kaya unang kita ko palang sa'yo mahal na kita. I miss you. I love you. Rosanna Luna. Bigla namang pumatak ang luha ni Rosanna sa sinabi nito. Don't cry. Makakasama sa inyo yan. Sinasabi mo lang yan kasi buntis ako. Hindi sinagot ni Edward ang sinabi ni Rosanna, bagkos niyakap niyang muli ito. Feel it, Rosanna. Kung nagbibiro lamang ako sa iyo o nagsisinungaling, siguro naman my heartbeats don't lie. Ikaw ba, mahal mo rin ako? Bulong niya naman dito. Dama mo naman na, mahal kita, hindi ba? Yes, but I want to hear it from you. I hate you, but I love you, Mr. Edward Trinidad. Ha? Bakit may I hate you? Iyan kasi ang nararamdaman ko sa'yo noon nung una tayong magkita. Masungit pero gwapo. Napatawa naman si Edward sa sinabi nito. Nilayo ni Edward ang katawan niya kay Rosanna. Nagtaka naman ito pero nagulat siya nang biglang lumuhod sa harapan niya ang binata. Pagkaluhod ni Edward, hinawakan niya ang tiyan ni Rosanna na wala pang umbok. Baby, I promise you, I will be a good father and understanding loving husband to your mommy. Rosanna Luna, can you be my wife forever? Yung totoo na hindi proxy bride lamang. Please accept me as your husband, now and forever. Tango naman ang naging sagot ni Sir Rosanna, hindi siya makapagsalita. Dahil sa matinding kagalakan ng puso. Promise me, Rosanna, that don't leave me again, please. Tumango ulit siya. Tumayo naman si Edward at niyakap niya na mahigpit ang dalaga. At saka binuhat niya ito at napasigaw naman si Rosanna. Edward, ano ba? Ibaba mo na ako? Pero hindi siya pinakinggan nito. Bagkos inihiga siya nito sa kama. Edward, anong gagawin mo? Gagawin natin. Pilyong sagot nito. Edward, buntis ako. Baka maipit eh. Inosenteng wika niya. Don't worry, hindi siya maiipit. Bibinyagan lang natin siya para madali siyang mabuo and become strong and healthy. May ngiting aniya. Pero poprotesta sana si Rosanna, ngunit hindi niya na naituloy dahil sinelyuhan na ni Edward ang kanyang labi. Napasigaw si Sherry pagkapasok nito sa kanyang condo unit. Hindi na siya kumain sa restaurant. Binayaran ng in-order nila saka siya umalis. Damn you, Rosanna. I hate you. Nanggagaliiti siya sa galit dahil nasira ang dinner nila ni Edward. Sa sama ng loob, pinagtuunan niya ang alak. Sa gabing yon, ipinadama ni Rosanna at Edward ang pag-ibig nila sa isa't isa. Muli silang naging isa, lubos ang nararamdamang kaligayahan ng dalawa. Mahal na mahal kita, Mrs. Trinidad, bulong ni Edward.
Di naman sumagot si Rosana bagkus dinampian niya ng halik ang labi nito. Saka siya yumakap ng mahigpit dito. Napangiti naman si Edward sa ginawa nito na alam niyang di man lang nagsasalita si Rosana. Damang-dama niya ang wakas na pag-ibig nito para sa kanya. Napamulat ng mata si Rosana nang maalala niyang pamilya. Anong oras na? Biglang tanong niya. Kinapa naman ni Edward ang relong nasa side table. Past 1 o'clock. Ano? Naku, kailangan ka nang umuwi. Sigurado ko nag-aalala sila sa akin. Sabay kalas niya sa pagkakayakap sa binata. Mabangon sana siya nang pigilan to ni Edward. Rosana, pwede bang mamaya ka na lamang umuwi pag sikat ng araw? Hindi pwede, Edward. Ayokong mag-alala sila sa akin, lalo si inay. Bakit? Na paano bang inay mo? I mean, is si inay? Pagtatama niya. Mahabang kwento, Edward. Handa akong makinig, Rosana, kahit na gaano pa kahaba ito. Siguro naman di aabutin hanggang pagsikat ng araw, hindi ba? Ngumiti naman si Rosana sa sinabi nito. Short story, gusto mo? I'm listening. Pwede bang saka na? Uuwi muna ako? Kambyo niya. Ang daya mo naman. Sige na nga, ihahatid na kita. Pero bago kita ihatid, i-kiss mo muna ako. May ngiting tura niya. As you wish, Mr. Trinidad. Kanya ngang hinalikan to sa labi. Gumanti naman ng halik si Edward kaya naman nakaramdam muli sila ng pag-iinit ng kanilang katawan. Napaungol si Rosana, sabay layo niya sa labi niya sa binata. Humahabol naman ang labi ni Edward. Tama na, Edward, baka sana naman mapunta yan protesta niya. Okay nga yun second binyag ni baby. Diba baby, para mabilis kang mabuo? Hinalikan pa niya ang tiyan ni Rosana. Ikaw talaga, ihatid mo na ako. Kung ayaw mo magta-taxi na lang ako. Oo na, nagsungit ka na naman. Ayoko ng ganyan ha. Smile always, para always happy si baby. Opo, Daddy. Good, baby. Sa bahay nila Rosana. Itay, bakit hindi ka pa natutulog? Anong oras na Nakailang gising na ako, narito ka pa rin sa sala? Si Rosemary, pupunta sana siya ng banyo. Kasi naman, wala pang ate mo. Nag-aalala ako. Itay, baka naman may okasyon sa hotel, kaya wala pa si ate. Anak, di ba pag ganun sa hotel, nagsasabi naman ng ate mo sa atin na malilate ng uwi? Oo nga no. Bakit kaya wala pa siya? Tanong tuloy nito. Yan nga rin ang tanong ko, anak. Bakit? Sa sandaling naman yun, nasa labasan na si Rosana. Diyan mo na lang ihinto sa outpost ng barangay, Edward. Malapit ng bahay ninyo dito? Oo naman. Ilang lakaran na lamang mula dito. Okay. Nihinto ang kotse niya sa tapat ng barangay outpost. Tatanggalin na sana ni Rosana ang seatbelt niya nang pigilan siya ni Edward. Let me do that. Diyan ka lang. Bumaba na sa kotse, patakbong umikot to sa bawi niya. Binuksan ang pinto at tinanggal ang seatbelt ni Rosana. Napangiti si Rosana sa ginawa nito. Why are you smiling, my wife? Ha? Wala naman. Akala mo lang wala, pero meron. Dahil sa sinabi niya, napabungis-ngis ng tawa si Rosana. Anong nakakatawa? Ikaw kasi. Nakakatawa pa rin siya. Ha? Why me? Linya sa pelikula yung sinasabi mo. I know, I just wanna make you smile. Alam mo palang pelikulang yan? Oo naman, may ngiting sagot niya. Ang cute mong tumawa, my wife. Tama na nga ang usapan to. Teka, kanina ka pa my wife ng my wife ha? Bakit? Bakit? Because you're my wife soon. Bakit? Ayaw mo bang tawagin kitang my wife ko? Syempre gusto ko. Tara na nga. Bumaba na siya at inalalayan naman Edward ito. Okay na ako, Mr. Trinidad. Pwede ka nang umuwi. You think so? Maybe not. Ihahatid kita hanggang sa bahay ninyo. Let's go. Wala naman nang nagawa pa si Rosana dahil alam niya na hindi niya mapipigilan ito. At sila'y naglakad na papasok sa kinaroroonan ng bahay nila. Itay, sandali lang. Titingnan ko ang cellphone ko. Baka nag-text si ate. Hindi ko lang nabasa. Sige anak, baka nga. Naku, nakalimutan ko ang gamit sa hotel. Nandun ang susi ng bahay. Paano ko makakapasok sa loob nito? Let's go home again. Pero may ilaw sa loob. Maybe they're still awake. Tama ka nga, inihintay ka nila. Knock on the door. Papasok naman na sana si Rosemary sa silid niya nang may kumatok sa pinto. Napatayo agad ang ama patungo sa pinto. Itay, ako na po magbubukas, si ate na yan, agap ni Rosemary. O sige anak, sagot nito at muling naupo. Nang wala pang nagbukas, muling kumatok si Edward. Nariyan na ate, sabi naman ni Rosemary.
Sino yung nagsalita? Tanong ni Edward. Kapatid ko si Rosemary. O pwede ka nang umuwi, Edward. Bakit ba pinapauwi mo ko? Ayaw mo bang makita nila ako at makilala kong pamilya mo? Kasi naman ang bahay namin maliit lamang. Nahihiya ka, ganun ba? Tumango naman si Rosana. Don't be shy, Rosana. Wala yan sa akin. Ang mahalaga, ikaw. Dahil sa pag-uusap nila, hindi na namalayan na nabuksan na ng kapatid niya ang pinto. Ate, sino siya? Di naman nakasagot kaagad si Rosana sa tanong ng kapatid niya. Hi, good morning. I'm Edward Trinidad. And you are? Bati at pakilala ni Edward sa dalaga. Good morning too. I'm Rosemary, ate. Pasok na kayo, mahambog na oh. Nice meeting you, Rosemary. Lahi pala kayo ng magaganda. May ngiting wika niya. Ganon din sa'yo, sir. May ngiting sagot naman ito. Don't call me Sir Rosemary. Kuya na lang, pwede? Kuya? Oo ba, kuya? Tumingin siya sa ate niya nang may pagtatanong. Good. Edward, hindi ka ba uuwi? No, dito muna ako. Gusto kong kausapin ng pamilya mo mamaya. Ha? Bakit? Kinabahan siya. Palipat-lipat naman ang tingin si Rosemary sa dalawa at siya ay napangiti. Bakit? You know my answer. Go inside now. Tamang kapatid mo, mahamog na. Wika niya. Wala namang nagawa si Rosana kundi sundin ang binata. Pagpasok nila sa loob, nakita ni Edward ang ama ni Rosana, kagad niyang binati ito. Magandang umaga po, sir. Ako po si Edward Trinidad. Wika niya at lumapit at nakipagkamay. Abay, ganon din sa'yo. May gulat na sagot nito. Inay, bakit nagising ka pa? Mag-uumaga na. Wala ka pa kasi na, kaya nag-aalala ko sa'yo. Sige po, matulog na kayo. Sandali anak, boyfriend mo ba siya? Itay, matulog muna kayo, Rosemary. Ikaw rin, sige na, matulog ka na. Ibang sagot niya. Opo ate, Itay, tara na. Yaya nito sa ama. Kagad naman na silang pumasok sa mga silid nila. San tayo matutulog, my wife? Bulong ni Edward kay Rosana. Doon ka na lang sa silid ko. Tatabi na lang muna ako sa kapatid ko. Halika, para makapahinga ka kahit sandali lamang. Naglakad siya papunta sa silid. Sumunod naman si Edward. Pasensya ka na, matigas ang kama ko. Hindi gaya ng kama mo to. Di naman ako nagrereklamo ha. Okay ka na ba rito? Yes, I'm fine. With you. Kumunot ang noon ni Rosana sa sinabi nito pero binaliwala ito. Sige, maiwan na kita. Matulog ka na, mag-uumaga na. Lalabas sana siya, nagyakapin siya ni Edward. Di naman siya nakapalag. Dito ka na, tabi tayo, matulog. Alangan namang iiwan mo ko, baka may mumu. Edward, sa tanda mong yan, may mumu ka pang nalalaman? Ang lit kaya ng kama ko, isa lang kasya. Baka maibit pa yung tiyan ko, no? Hindi yan problema. Dito ka sa ibabaw ko matutulog. Ano? Edward naman, ang bigat ko kaya. Alika na, mahiga na tayo. Naunang humiga si Edward na patagilid at pinahihiga niya na sa kanyang bisig si Rosana. Nag-aatubili si Rosana. Ayaw sana niya pero ang kanyang puso pumapalag kaya naman nahiga na rin siya. See? Kasya tayo. Huwag mo lang diinan ng tiyan ko, ha? Oo naman. Ayoko yatang magayang ilong ng baby natin sa ilong ni Ryder eh. Oy, Edward, huwag mong sabihin yan. Sige, hindi ka bibigyan ng magandang ending. Subukan niya. Kung hindi, lagot siya sa mga fans ko. Ganon? Ikaw ang bahala. Pag tayo hindi happy ending, pasensya ka na ha. Joke ko lang naman yon, wife. Ang bait kaya niya. Kaya I know, happy ending tayo. O ayan ha, peace na kami ni Cute Writer. Kiss mo na ako. Sabi ni Cute Writer, wag daw muna. Bakit? Sabi niya sa Kiss the Bride na lang daw. Tulog na tayo. Naman, writer. Di bali mag-stolen kiss na lang ako. Tura nito sabay halik sa labi ni Rosana. Nakangiting pumikit si Rosana. Pagsikat ng araw, sabay bumangon ang dalawa. Good morning, my wife. Bati ni Edward. Hahalikan sana niya to pero itinulak siya sabay takip sa bibig. Wag, hindi pa ako nagsisipilyo eh. Ano ngayon kung di pa? Ako rin naman ah. Patas lang tayo. Kahit na, panis pa yung laway ko eh. Tikman ko nga kung lasang panis at niyakap niya ito. Edward, ano ba? Sandali, magbabanyo muna ako. Sabay layo niya ng mukha pero hindi siya pinakinggan nito. Hinawakan ni Edward ang pisngi ni Rosana paharap sa mukha niya. Ungol protesta siya dahil baka marinig siya sa labas ng silid niya. Ayaw naman paawat ni Edward. Tinanggal ang palad ng dalagang takip sa bibig nito at walang sabi-sabi, sinakop niya ang labi nito.
Sabi mo lasang panis, hindi naman na. Lasang bagoong lang naman. Biro nito pagkatapos niyang halikan. Ano? Grabe ka naman? Sabay irap niya sa binata. Matanong nga kita, my wife, ang bagoong ano to para sa'yo? Masarap, kakaiba ang amoy. O di ba ganyan ang labi mo? Masarap na nakaka-addict. Kahit na, bakit kasi sa buong mo pa kinumpira eh? Yung iba kasi para sa kanila mabaho to, no? Napatawa si Edward sa sinabi nito. Patawa-tawa ka pa? Kumala siya sa pagkakayakap sa kanya ni Edward. Nagsungit naman ang wife ko. Sorry wrong term ang ginamit ko. Che? Naman ang lakas maglihin ng wife ko Sorry na, I love you. Lambing niya rito. Napangiti ng lihim si Rosana dahil sa sinabi nito. Di ko akalaing marunong palang mag-sorry ang mahal ko. Turan ni Rosana sa sarili. My wife, accept my sorry please. Oo na, your sorry is acceptable. Nangingiti siya. Nasaan ang kiss ko? Ito, gusto mo? Sagot niya sabay taas ng kamao, sabay na tayo sa banyo. Lumabas na sila. Paglabas nila, nadatnan sa sala ang magulang niya at bumati kaagad si Edward sa dalawa. Magandang umaga po sa inyo. Magalang niyang bati. Magandang umaga din sa iyo, Edward, di ba? Opo, sir, sagot naman niya. Sino siya? Tanong ng ina ni Rosana. Inya, ako po si Edward Trinidad, turan niya. Bakit inay ang tawag mo sa akin? Asawa ka ba ng anak ko? Malapit na ho, Nay. At siya nga po pala gusto ko kayong makausap tungkol sa amin ni Rosana. Nagkatinginan na mag-asawa sa sinabi nito. Para sa naman, Edward? Inay, itay, nag-almusal na ba kayo? Sabat ni Rosana. Oo anak, kanina pa. Sige, mag-almusal muna kayong dalawa kung anumang sasabihin mo sa amin, Edward. Mamaya na to, sige na. Turan ng ama ni Rosana. Coffee lang sa akin, my wife. Nagkatinginan ang magulang ni Rosana sa sinabi nito. Edward, bulong ni Rosana. My wife, bakit? Ayaw mo ba o nahihiya ka? Hindi kaya lang masyado ka namang bulgar eh. Ganito ako, Rosana, kapag nagmahal. I will show everyone anong nararamdaman ko at kung anong nasa puso ko. Napangiti ang mga magulang ni Rosana sa narinig mula sa binata. O anak, ano pang ginagawa mo? Pagtimpla mo na ng kape ang manugang namin. Si my wife, si Itay boto sa akin. Che, si Inay boto ba sa'yo? Let's see, my wife, Inay, ayaw mo bang maging manugang ako? Sino may sabing ayaw ko? Kung mahalaga ka sa anak ko, aayaw pa ba ako? May ngiting anito. Oh, my wife, you heard that? Si Inay, go din siya sa akin. Oo na, panalo ka na. Diyan ka na nga. Tinungo niyang kusina para igawa ng kape ang binata. Edward, maupo ka. Yaya ng ama ni Rosana at agad na upo ito. Ano nga palang sasabihin mo sa amin, Edward? Hintayin muna natin si Rosana, tay. Sige, mas mabuti nga yun. Kaagad naman bumalik si Rosana. Ito na ang kape mo. Anak, maupo ka, may sasabihin si Edward. Tura ng ama. Naupo siya sa tabi ng binata. Ngayon, Edward, sabihin mo na ang nais mong ipaalam sa amin. Siya nga po pala, nasan si Rosemary? Tanong muna niya. Pumasok na sila ng kapatid niya, 3 sila magkakapatid. Ganun po ba? Ang gusto kong sabihin sa inyo, Nay, Tay, hihingin ko po sa inyo ang kamay ni Rosana. Ang ibig mong sabihin, Edward, magpapakasal kayo ni Rosana? Ganun nga po, Tay. Si Rosana ang magpapasya niyan, Edward. Kung ano ang pasya niya, doon kami. Ginagap ni Edward ang palad ni Rosana. Now, Rosana, I'm asking you again, sa harapan ng mga magulang mo, can you be my wife forever? May nangingilid na luha si Rosana nang sumagot. Oo naman. Sana mamahalin mo ko habang buhay, kami ng anak natin. My wife, walang sana. Yes, I will love you and our kids for the rest of my life. No promises, but I will do it. Napaluha ang ina ni Rosana sa sinabi ni Edward. Edward, ang mommy mo. Ayaw niya sa akin at galit siya, hindi ba? My wife, she will like you. Mabuti kang tao. Siya nga pala, nasa ospital si mommy. Dalawin natin and give her a big surprise para mabilis siyang gumaling. Bakit? Paano siya? Remember nung umalis kang bahay? That day gusto kitang kausapin tungkol sa ating dalawa. Gusto ko magsimula tayo yung totoo at sasabihin din sa yung mahal na kita. Inatake si mommy sa puso. Dahil sa narinig ng ama niya, nagtaka to at ang paalam sa kanila ni Rosana mag-a-abroad siya. Anak, anong ibig sabihin nitong lalaki na Hindi nito natuloy ang sasabihin dahil sumabat agad si Rosana. Itay, mag-uusap tayo mamaya ha? Kulot naman na noon ni Edward sa usapang mag-ama. Anong meron, my wife?
Tsaka ko nasasabihin sa'yo, Edward, pupuntahan muna natin ang mommy mo. Nasa ospital pala siya eh. Okay, parang marami kang nga dapat sabihin sa akin. Maligo muna ako sandali, Edward. Paalam niya. Tatayo sana si Rosana nang pigilan siya nito at bumulong. Sa bahay ka na maligo, sabay na tayo. Inirapan lang ni Rosana ito. Nang matapos maligo si Rosana, kagad silang nagpaalam sa magulang niya. Sinabi ni Edward na pag nakalabas na sa ospital ang ina, tsaka nila pag-uusapan ng detalye ng kasal nila ni Rosana. Sumang-ayon naman ang dalawa. Dumaan sila sa bahay ni Edward para maligo rin. St. Luke's Hospital. Habang papalapit sa kinaroroonan ng ina ni Edward, kabadong-kabado si Rosana. Alam niya na ayaw sa kanya nito dahil ang ina sa kanila pag-usapan ng detalye sa kasal nila ni Rosana. Sumang-ayon ng dalawa. Nakaramdam nito kay Edward. Relax, my wife. Everything's gonna be alright. Trust me. Sabay gagap sa palad nito. Nakita ni Edward ang kanyang ama sa labas. Daddy, kamusta si mommy? She's fine now, iho. Lagi na lamang inaatake ang mommy mo. Napatingin to kay Rosana at gumiti. Iha, mabutit narito ka. Magandang umaga po, sir. Why are you calling me sir, Iha? Hindi ba dapat daddy na rin? Oo nga naman, my wife. Tawagin mong dad si daddy. Tatango-tango si Rosana dahil nahihiya pa siya sa ama nito. Edward, iho. Rosana, Iha. Come inside para makamusta kayo ng mommy Miranda ninyo. Daddy, may pupuntahan ka ba? Bakit narito ka sa labas? Wala, iho. Tulog pa kasi ang mommy mo. Kaya naisipan kong maglakad-lakad muna dito. Ganun ba? Can we go inside now? Sure, iho. Baka gising na rin ang mommy mo now. Pagpasok nila sa loob, gising na ang ina ni Edward. Kay Rosana agad ito napatingin. Ginagap ni Edward ang palad ni Rosana dahil ramdam niyang kinabahan ng dalaga. Relax, my wife. Bulong niya. Tumango si Rosana. Mommy, kumusta ang pakiramdam mo? Are you okay? I'm fine now, iho, but I feel so weak. At nababagot ako dito sa ospital. Ilang buwan na nga ba ako? Mommy, magpalakas ka. Iho, ang gamot lang na magpapalakas sa akin. Ayoko na dito sa ospital. Pagod na ako. Yes, mommy, makakalabas ka dito. Siya nga pala, mommy, si Rosana. Magandang umaga po, ma'am. Kinakabahan siya sa pagbati niya. Good morning to. Bakit narito kayong dalawa? Mommy, you know, hinahanap ko si Rosana, diba? And now that I find her, I won't let her go again. What do you mean, iho? Daddy, mommy, ako at si Rosana may sasabihin kami sa inyo. About what, iho? Ang ama. I wanna marry Rosana, for real. Mommy, daddy, para na rin maibigay kong apelidong Trinidad sa baby namin. You mean, iho, magkakaapo na kami? May tuwang ani ang ama. Yes, daddy, you are, and mommy, now is a lolo at lola na. Narinig mong sabi ng anak mo, Miranda? Magkakaapo na tayo. Iho, this is very good news for me and your mom. Miranda, anong masasabi mo? Dito nakasagot, bagkos tumulo ang luha niya. Mommy, why are you crying? Because I am so happy, iho. Rosana, iha, I'm sorry sa mga nasabi ko sa'yo. Yes, galit ako dahil sa ginawa ninyo sa anak ko, but I realize, bakit ako magagalit kung may reason kung bakit ba nagawa ang maging proxy bride? Iba talaga pag malapit ka nang mawala sa mundo. All the mistakes you did, kailangan mong hingi ng tawad. Again, I'm sorry, Rosana, and please forgive me. Tama po kayo, ma'am. May reason nga po ako. Kaya po pikit mata kong tinanggap ang alok sa akin ni Sherry. Ma'am, sino ba naman ako para hindi magpatawad at naiintindihan din po kita bilang ina ni Edward? She paid you, iha? Opo. Dahil kailangan ko nung araw na kinausap niya ako. Malaki yung problema ko sa pera dahil kay inay. What happened to your mother, iha? Kailangan niyong operahan sa lalong madaling panahon. My wife, para sa akin, you did the right one. Sa ginawa mo, nakilala kong babaeng mamahalin ko habang buhay. And now you gave me a family. Thank you, Rosana. Sa pagdating mo sa buhay kong biglaan, and I'm sorry too, what I did the first time we met. Yan ang tinatawag na destiny, iho. Ang tadhana ang nagdala kay Rosana sa'yo. So dapat sa lalong madaling panahon itakda ng kasal ninyo bago pa lumobong siya ni Rosana. Wika ng ina niya. Kaya mo na bang maglakad, mommy? Of course, I can, iho. Para sa apo ko and to your wedding. See my wife? Everything's fine now. Mabait si mommy. I'm sure magkakasundo kayong dalawa. Nayakap ni Rosana si Edward. Mahal na mahal kita, Edward. I love you the most, Rosana. And I love you forever. Napangiti ang magulang ni Edward sa nasaksihan nila.
Pagkaraan ng ilang araw, nakalabas na ng ospital ang ina ni Edward. Nag-usap-usap sila ng magulang ni Rosana para sa kasal nila. Nalaman to ni Sherry. No, no, no. Hindi ako papayag makasal sila. Nanggagalaite sa bawat mahawakan, ibinabato, nagsisisigaw. Nalaman din to ni Mika kaya agad niyang tinawagan si Sherry. Hello? Hello Sherry, si Mika to. Anong kailangan mo? Walang galang tanong nito. I know you heard about Edward and Rosanna's getting married. So? Sherry, please don't do any trouble for them. Isipin mo pangalawang pagkakataon, ikaw ang dahilan. Bakit sila nakitang muli, hindi ba? So what, Mika? Sherry, nakikiusap ako sa'yo. Hayaan mo na sila. Alam mo sa sarili mo na kahit gagawa ka pa ng isang bagay na makakasira sa kasal nila, itong isipan mo, Edward will never come back to you again. Lalo kanyang kamumuhian. Do not force yourself sa isang bagay na pagsisisihan mo rin, Sherry. Please, hayaan mo na sila. They love each other. Isa pa, lalo nilang mamahalin ng isa't isa dahil parating na ang baby nila. Di nakaimik ang dalaga sa sinabi ng kaibigan niya. Sherry, bakit hindi mo na lang hanapin ang sarili mo? Maybe may isang lalaking magmamahal sa'yo na higit sa pagmamahal noon sa'yo ni Edward. Yan lang ang masasabi ko. Kung di mo pag-iisipan ang sinabi ko, it's up to you. Pero dito na rin magtatapos ang pagiging magkaibigan natin. Bye. I hope makipagdesisyon ka ng tama, Sherry. Para pa rin tugon si Sherry. Bye. Take care of yourself, Sherry. Remember what I said? At binaba niya na ang kanyang cellphone. Sa payo ng kaibigan, napasigaw ng malakas si Sherry. Binato pa ang cellphone sa pader. Naging maayos lahat sa nalalapit na kasal ni Edward at Rosana. Minadali ito habang di pa mahalata ang pinagbubuntis ni Rosana. Lumipad na tungo Amerika si Sherry dahil ayaw niyang masaksihan ang pag-iisip ng dibdib ng dalawa. Tama nga ang kaibigan niyang si Micah. Magulo nang siya ang kasal ng dalawa. Pero di nababalik pa si Edward sa kanya. Tanggap ni Al na hindi siya para kay Rosana. After all, best friend niyang makakasama nito habang buhay. Kilala niya si Edward. Mabuting tao to. Minsan lang may topak gaya niya. Masaya siya para sa kaibigan dahil natagpuan na nito ang tunay na pag-ibig sa piling ng babaeng di niya akalain na darating sa kanyang buhay. Yasa, okay na bang lahat? Tanong ni Edward sa kaibigan dahil ito ang nag-asikaso sa kanilang kasal ni Rosana. Don't worry, Edward. Everything's gonna be alright, okay? All is done sa araw ng kasal ninyo. Siguraduhin mo, Yesa, dahil kung hindi, I'm not gonna pay you. Biro pa ni Edward dito. Che, subukan mo, idedemanda kita. Biro din ito. Bro, kayang-kaya yan ni Yesa, ikaw pa. Takot lang niya sa'yo. Wika naman ni Ferry. O, nasan si Al? Kala ko ba pupunta siya dito para masukatan na siya? Tanong ni Edward sa kaibigan. Tinawagan ko na siya, on the way na rito. Oh, speaking of the devil, ayan na pala siya. Wika ni Perry nang makita niya to papasok sa shop. Sorry mga bro, I'm late. Wika nito pagkadating. Just in time ka lang, Al. Kakatapos ko lang. Sagot naman ni Perry. Lover boy, halika na. Your turn. Tura niya sa dito. Oy, lover boy ka dyan. Zero nga ako eh. Sagot naman ito. Kahit naman zero ka, I know. Marami kang babae, no? Ikaw talaga, mambubuking ka pa eh. Sumunod na sa kaibigan. Sa bahay ni Rosana dahil maselan siyang maglihi, di na siya sumama pa kay Edward sa shop ni Yasa. Inay, dumating na ba si Edward? Anak naman, kaalis lang niya kanina. Inay, gusto ko siyang makita eh. Maktol niya. Anak, lagi mo na siyang nakikita. Basta nay, tawagan mo siya. Nakasimangot na siya. Naku naman no, ang daming pwedeng paglihian. Bakit pa si Edward? Tura nito sabay pindot na sa numero ng binata. Napangiting napailing ang ama ni Rosana. Habang hinihintay naman ni Edward at Perry si Al, nagkukwentuhan sila nang tumunog ang mobile ng una. Excuse mo na bro, si Inay, tumatawag, sagutin ko lang. Sure bro? Hello Inay, bakit po? Nako Edward, itong si Rosana, gusto niyang makita ngayon na. Bakit po Inay? Pakisabi sa kanya, hindi pa po kami tapos dito. Edward, pinaglilihaan ka niya. Ayun, nakasimangot at wala ka. Pinilit nga akong tawagan ka eh. Napangiti si Edward sa sinabi ng biyanan. Sige po, papunta na ako dyan. Pakisabi sa kanya na huwag masyadong sumimangot at baka paglabas ng baby namin nakasimangot din. Oo, sasabihin ko. Sige na Edward, bye. Sige po Nay, bye. Sagot niya. Bro, hindi ko na mahintay si Al na matapos ha. Ikaw na lang maghintay sa kanya. Si Rosana gusto niya ako makita. Sure bro, no problem.
Alam mo naman namin na naglilihi siya eh. Sigurado ako paglabas ng baby mo, kamukha mo. May ngiting tura nito. That's good kung ganon, bro. Gwapo naman tayo, di ba? Pakisabi na lang, bro, sa dalawa na una na ako. Tumango si Perry sa kaibigan. Kagad naman nang umalis si Edward. Pagdating ni Edward sa bahay ni Rosana, sinalubong siya nito ng yakap at inamoy-amoy pa. Napangiti si Edward sa ginagawa nito. He's so happy what happens now to his life. Wala na siyang mahihiling pa. Araw na ng kasal nila, abala lahat sa paghahanda. Rosana, this is it, for real na. Di na tayo kabad mamaya sa pagpunta natin sa simbahan, di gaya nung unang muntik na akong himatayan sa sobrang kaba ko. Napatawa si Rosana sa sinabi nito dahil kahit siya kabadong-kabado sa araw na yon. Kaya nga Mika, pero ngayon, excitement ang nararamdaman ko, pero may kaba pa rin akong nadarama. I'm so happy for you, Rosana. Yakap niya rito. Naging mag-best friend sila simula nung araw na nagkakilala sila at si Mika ang bridesmaid niya. Nasa simbahan na sina Edward, iniintay na lang niya ang tamang oras at pagdating ng bride. Wow! Sana walang poxy bride na darating, no? Kundi may real bride na makikita ko, sabi ni Edward dahil may kaba siyang nararamdaman. Baka maulit muli ang nangyari noon. Bro, no worries. Your real bride is coming, okay? Huwag mong isiping iba na naman, wika ni Al at Perry. Sa pagtunog ng kampana ng simbahan, hudyat na ito na mag-uumpisa ng kasalan. Pumasok na tayo sa loob, bro, yaya ni Perry. Wala pa siya, bro. Parating na sila, bro. Bro, hindi ako papasok sa loob ng simbahan hanggat di ko natitiyak na si Rosana ang bride ko. Okay, intay natin sila. I know, may phobia ka na. Paglipas na ilang minuto, dumating na ang bride niya. Oh, ayan na sila, bro. Baka gusto mo siyang lapitan at itaas ang belo niya para matiyak mong si Rosana nga yan. No need, bro. My heart is telling me, siya nga yan. Kung ganun, what are we waiting for? Let's go inside now. Tumango si Edward sa kaibigan at pumasok na sila at nagumpisa ng maglakad ang mga abay at ang iba pa. Nang nasa bungad na ng pinto ng simbahan si Rosana, umpisa na ring umawit ang taga-awit. Minsan lang nakadama ng gantong pag-ibig na wakas at sadyang totoo. Parang gustong maiyak ni Edward sa kaligayahang nadarama habang nakatingin sa bride niyang papalapit sa kanya. Nang nasa harapan niya na si Rosana, binaling niya ang mukha nito, ang anak kay Edward. Bago tayo mag-I do sa isa't isa, my wife, huli man tong gagawin ko, mabuti na rin kaysa hindi. Anong ibig mong sabihin, Edward? Na mag-propose ako sa'yo, walang sing-sing na sinuot ako sa daliri mo. Eto na yon, my wife. Thank you for coming into my life and to our baby. Now I'm totally complete. Thank you again and I love you so much. Niyakap niya ang bewang nito at hinalikan ang tiyan. I love you too, baby. Napaluha si Rosana sa ginawa nito. Napangiti lahat ng naroroon. Tumayo siya at naglakad patungo sa altar. Bago natin umpisa ng kasalan nito, meron bang tututol sa inyo? Si Father. Ginagap ni Edward ang palad ni Rosana. Pinisil ito, tila sinasabing everything is fine at walang manggugulo sa kanila. Dahil wala ngang tumutol, inumpisa na ng pari ang kasal. Nagpalitan sila ng I do sa isa't isa at nang sabihin ng pare na sila'y mag-asawa na. Edward Trinidad, you may kiss. Kagad namang tinaas ni Edward ang belo ng asawa. No, you're really my wife, may ngiting wika niya. Ngumiti rin si Rosana sa asawa at ginawaran siya nito na isang matagal at mapagmahal na halik sa labi. Now they live happily ever after kasama ng mga anak. Kahit anong pagsubok pa ang dumating sa buhay nila, hindi matitibag ito dahil isang wagas na pag-ibig ang nasa kanilang mga puso.